ako. Going to... Oh, dahil so kami di may isang ako ay signage, di ba eh. Going Kaya amoy, to... di ba? Kaya junction ko naman, no, sa rin ako pa. Kaya amoy naman. Tagal. Manawa. Sinyalan nito na Abortes. Hello. 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 Ken. Hello po. Guys, welcome to my vlogs. Ano na siyang nag-blue dito sa right side? May tangkalan siya. Nakamabay lang tayo. Ganda ng view dito. Dati pag magamad din niya ako, nakalaon din na push pop na dito. Ang pinapalagay tayo sa atin. Pati-pati lang tayo. Oo, pati si Jay. Nagagaling yung paa niya, oh. Nakakatawa siya. Hindi sa pinapatawanan ng babaybay. Nakita ko pinag-rate pa ko. Hindi na kasi. Pati naisip. Pati na naman katabi pag ano. Bakit ang mga ganito pag nagkawin ka? Wala na dyan, nagkari na naman natin yan. Nagkawin na to. Ang sa mga Information. Sabi siya kasi na yung Secret. Alam niya na yung secret niya. Alam, wala rin ka pala kay Bulong yan. Ilagay mo daw LP. So, ilagay kayo sa na-adjust yung computer pero makapagay siya guys. He is just feeling the nature. Kailan, lapit na tayo. Kailan matanggo. Malawak, sandaan lang ma. Sandaan na lang din ito. Oh. Bakit di pa rin mo sisimba?
Nagpunta, kaya si tatay, diba? Kaya may kapitero tayo, tatay pa. Wala bang nanay? Ay, hindi ko sinira pala yun. Alam niyo, ang mga kapitero, lalo na nung unang panahon, o hindi hanggang ngayon, ang mga kapitero ko, sakay yan sa plano. Kaya nga rin mo, may papagawa ka na yun, papagawa ka aparador, at gusto mong may design, drawing mo yan. Pakita ko sa kapitero, at yung mga kapitero, kundi man po lahat ng mag-drawing kayo. Sanay na yan, supak na buhay. Kasi kung hindi mo susukatin ng maayos, baka yung You go to mommy kasi. cabinet for example, You go to mommy. Go to mommy. ano laging Go to mommy din. pero kung sa material pa ako, ruler, piece-wear. Kasi hindi ko pwede ng buhay ng kapitero, ipasama-sama lang. Kapalit lang ng isa dyan, pwede kayo masugatan. Saka hindi lang quality yan, hindi lang sukat yan, aesthetic din. Pag may palit yan, baka mamaya, yung integrity ng material ay makompromise. So imagine nyo na lang, ang workshop ng isang kapitero, yung pinagkatrabahuan niya, diba tayo ng medyo magulog, kahoy, mga pinagkayasan ng mga kahoy, magulo yan. Pero paano kaya yung magulo, kapag matapos na yung work niya, ay, lalo na kung yan ay sukat na sukat, magiging isang sukat talaga, according to plan, makakakita ka kahit na makalan yung pamilya, makakakita ka ng isang pag-ibay na furniture. Isipin nyo gano'n ang buhay ni Joseph. Ang workshop ng ang workplace ng isang kapitero, hindi naman sobrang inis na tulad sa mall. Lalo na po nung araw, when everything is manual. Na-imagine niyo ba yung bahay na Jesus ng araw? Kapitero tatay yung may workshop. Makulong. Nagkalat na sa yung mga bago, yung mga tools ng tatay niya. Makulong yung workplace ng isang kapitero. Pero kahit na yung magulo, nasa at the back of his mind, kailangan ang kapitero dapat marunong sumusunod lalo. Hindi mo pwede sasabihin mo lang sumusunod mo, ay kasi ito na yan yung nagawa ko. Hindi, uulitin ko yan. Pinapagawa ko sa iyo, cabinet at ginawa ko here. Diba? Hindi pwede na gano'n. Ulitin mo yan. At doon na magkakaroon ng magandang reputasyon. Kapag nakita nila, ay, Magaling. seamless mag-work. Yung kapitero ko, ay, Magaling pa, siya. hindi lang bubuha na ipapagawa ko ng aparador. Kapag namin yung mag-work ng aparador, ay, hindi lang aparador ipapagawa ko ito, makinig sa akin. Ano yung gumawa eh? Pulido. Kaya nakakabuhan. Isipin niyo ang buhay ni Joseph ay bilang isang kapitero sumat-sumat, lanalo. Tapos nasisira lang sa ganitong balita. Ang isang taong sanay na sunay sa sukat at sa plano, biglang nasira lahat ng pangarap at plano. Dahil saan? Dahil natagpuan niya na ang kanyang fiancé, si Mary, ay buntis. Diba? Sige, sanay na sa plano. Supak, planado, bawat step ko. Kaya nga siya nagpapos kay Mama Mary. Hindi naman niya jujuwain sa Mama Mary kung walang plano magpakasal na. Diba? Hindi naman katulad kayo niya ng mga dating tapos walang commitment. Pag ayaw na ayaw. Hindi, sinusunod ka yung tao yan. Pero nga, sumak, planado. Nagpapos kay Mama Mary, kay Mama Mary. Engage na sila. Kakasal sila. Pero wala sa mga magiging tatay ng tatayan ng anak ng Diyos. Pero ang mga kay Joseph kasi, sa itaw na huli, mga sabi dito, gusto niyang hiwalayin ang niyong si Maria para hindi mamahiya ko. Di ba? Saan ka nakita ng boyfriend na gano'n? Ngayon yan, pag nakakita na ng chichit yung boyfriend, patay. Nasa social media na, patay. Napapalaki na, patay. Dahil na sa women's desk.
Bawat ayaw yung magpapakiyan kasi magkakaya si Mama Mary. Pwede siyang bago din ang mamatay. At ilan ang mamamatay? Si Mama Mary lang ba? Hindi. Pati yung nasa? Sinabubuto. And dear brothers and sisters, ano pwede natin makatunan sa kwento ito? Kung tinuturo pa ng kwento ito, na muna natin gano'n ang ating buhay at makita niya lang tayo ng ibang kami na ayaw na angel dyan sa pag-ibig at sabihin sa'yo magtunan yung buhay. Hindi po. At sa bagay na pwede natin makatunan dito kay Jose. Kung siya ay nalilig, sinunod yung sinabi natin. Joseph did not grant, even if his dreams and plans were broken. Ano ginawa niyo sa iyo? He listens. Hindi ba pinaliwanag naman ng mabuti ng anghel? Tama ba? Pinaliwanag ng mabuti ng anghel sa kanyang panaginip. O ano sabi dito? Joseph, son of David, do not be afraid. Kahit na bumagsak yung plano mo, kahit na yung mga bigla ng pangarap ay parang hindi magtutupad, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home. Take Mary into your heart. At ipinaliwanag naman dito ng anghel kung paano nangyari na nabuti si Mama Mary. Kung nakakapagsalita lang yung anghel, baka sinabi na, Jose, yung anak ng fiancé mo, huwag kang mag-alala, hindi yan kay Wally. Iba pala yun. Ibang kasi pala yun. Hindi yan sa kung sino mang lalaki. Hindi yan sa kung sino mang lalaki. Yan ay galing sa Espiritu Santo. Kaya huwag kang matakot. Matanggapin si Maria bilang iyong mapapangasawa. At i-explain na nga ron kung ano magiging purpose ng anak mo. At alam na alam mo yan ni Joseph. Bakit? Sapagkat sa isang taong matuloy, alam niya kung ano nakasulat sa Old Testament. Alam niya yung narinig natin yung first reading about the prophet Isaiah. Alam ni Joseph yan. Narinig niya yan beforehand that the virgin, behold, the virgin will conceive a son, and it will be called the Son of the Most High. Alam ni Joseph yan. Nasusulat yan. At mga kapatid, doon din ang paanyari sa ating isang Pablo sa second reading, na kapag ang ating mga plano sa buhay ay parang hindi magkakatotoo, huwag kang basta-basta mag-discourage. Pagkat ito lang yung nakikita ko eh. How about God's picture? How about God's point of view? St. Paul reminds yung mga Romano na mga sumasama kay Kristo, mga early Christians doon sa lupain ng Roma. Sabi niya, tinatawag tayo upang planuhin ng perfecto ang ating buhay. Kung hindi tinatawag tayo upang maging banal, at ang kabanalan, nagsisimula yan sa pagkakinig. Kaya nga diba, kung meron tayo mga pagkulikot na kasalanan at nangyayari pag-ulit natin ginagawa, ay maaaring hindi pa rin natin kinakinigan yung mensahe ng Diyos sa pauta. It's about listening. Holiness begins with listening. And kapag bumubuho yung mga plano natin, hindi sinasabi ng Panginoon na tumagbuka mula dyan. Hindi niya sinasabi na yung pusa in-experience mo ngayon because you decide to follow the Lord. Yung cross na consequence na yan. Hindi sinasabi ng Panginoon na takbukan mo yan. Sabi niya sa Pablo, let us continue to live this life in a different way, in a different perspective. At ano yung perspective na yun? Doon tayo makakaliit sa kwento ni Joseph. But our life, yes, it's not perfect. It's a mess. Parang yung workplace ng isang karpintero na malumig. Maraming alat, maraming kahoy na iis-is o kinukul. Yan ang ating buhay. Wala itong sinusili ng buhay. Meron ba? Wala. But Satan reminds us, wala natin takbo ng buhay nito. We live it differently. And how are we going to live it differently? Just like Joseph, we listen. Paano tayo makinig sa Diyos? December 20 na ito ngayon, 5 araw na lang, magpapasko na.
Hindi sigurado ko napaka-traffic sa lahat ng mga malls, sa supermarket kasi nagrarush tayo bumili ng mga panregalo. Kasama kayo ng pader. Hindi. Pero kung po rin nakakalimutan makinig, kasi ilang araw na lang, ang tanong ko sa inyo, mahukulan nyo na sa mga simbabal, etc. Ang tanong, nakinig ka na ba po? Did you start to take Jesus into your heart? Yun ang ating pakailaan. Kasi kung matutulog talaga tayo pakinig, and we take Jesus into our hearts, then people around us will experience that despite of our mess, despite of the scandals that we have seen around, God is with us. God is working through us. And God is among us. Dear brothers and sisters, huwag lang tayo mag-rush sa Christmas shopping. Let us also rush by listening to God to take Jesus into our hearts. We all stand. We're going to a group here. And guys, come. Again, and No, welcome to my vlog. Oh, agad kong buhay na lang. Ba't nandito siya? Nainit na siya. Nainitan siya. Ano sinasabi niya? Mami, dalawa tayo. Oh, sige na. Nyamot ni apo ko. Mami, dalawa. Siya, dati talaga na. When di? Basta, for the When da? Basta nga po yung ganda. Kitaan nyo lang. Nakait yun. Pasarin. Kahit po masabal yan di kasto yun. Di balay. Baybayagin yung kasto. Ay, sorry. Dasilaw na ito, di ba? Kahit yung lang. Ayan.
Dati nga niya. Ah, nakait yun. Mga laki nakait yun. Yan, dati yung kati ato. Ano ni ah. Yung nga ro, pili kayo. Ah, sa'yo na. Yung kulay. Black. Ading pakita man dahil ito black. Tata. Isang size lang. Hindi na dakto. Hindi na dakto. Hindi na ate. Well. Pag babae mo siya. Awan ka kastuyan? Uy. Halak man may sapay. Yung ganito. Si Kangay na kayo niya kahit hindi. Pinaka-DJ ka papamalam mo. Ha? Sige, okay na yan. Okay. Ha? Tama mo. Nakapila kayo ate? Ading? Yung basit. Ayan na ka na. Ang kung nga umambay ka man. I will. Saan? Maliit lang. Bibili ka. Maliliit ba lang? Ikaw na yan? Apo, bibilan ko sila mama at papa. Sorry. Sige, pinag-sub ka. Gusto niya mag-dedit ang isa. Ano kaya may lubos ni Jerry na? Tatay. Wala yan ah. Ma, sige akin. Prayer, ano yan, prayer candle yan. Na plus na pelata. Ag-wish kayo.